Hindi, ito lang no? Kasi nga, ang palabas dito ng mga DDS, kaya hindi nagpa-participate sa proceedings dyan yung Vice President dahil talagang desidido na naman itong mga congressman na i-impeach siya, at least sa level ng House of Representatives. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ganito po yan eh. Kasi kung talagang walang ebidensya, sasabog sa pagmumukha nitong mga congressman na ito, yung kanilang unanimous decision sa House Justice Committee, finding probable cause doon po sa impeachment complaints against the Vice President. Ang problema, ang problemahin nyo, yung ebidensya. Dahil hindi po biro yung mga lumabas na ebidensya dyan laban sa Vice President. Kasi kung drawing yan, talagang ano yan magagalit yung tao. Ang problema, kung nag-iisip ka, nga no, bakit ganun? 6.7 trillion. Bakit hindi nag-declare ng cash on hand tsaka cash in bank? Diba? Tapos, paulit-ulit yung minura niya yung Pangulo at sinabi, no? Ipapapatay niya. Correct. Sobrang dami ng probable cause. Oo nga Pwede magboto sa impeachment ay ilang beses para sa probable. Sobrang dami. Tapos nakakatawa yung depensa nila. No? Ang daming mga abogado, 16 ba yun? Mamahaling abogado. Parang 16. mga parang Little Kaufman, di ba yun? Politika. Parang nakikita ko habang nagsasalita yung mga abogado, parang si Sara at saka si Mads Carpio nakalubog sa kumunoy. So nagpapapalad, lalong lumulubog. Yung mga abogado, pag nagpaliwanag, tinatapakan yung ulo nila, lalong nalulubog. Dumaan lang daw sa kanyang bank accounts, hindi naman daw naiwan. Tapos, extra, others. Tapos itong kay Mads Carpio na privacy daw yan, nilalabag yung kanyang privacy, no? Hindi naman siya kasama doon sa impeachment. Asawa nga conjugal nga Tapos yung bank secrecy laws, absolute daw yon. So, pag nagsasalita yung mga abogado, nakikita mo sila na lumulubog na nga sila sa kakapalag sa kumunoy. Tapos yung abogado nila, tinatapakan pa sila sa ulo. Kaya palubog ng palubog. Pero pansin mo sa inyo yung ploy nitong si Vice President Sara Duterte. Ang pinagsasalita si Attorney Michael Poa kasi maliwanag, di ba? Kung hindi siya competitive, parang hindi naman siya hindi siya madaling kainisan sa totoo lang, no? Although I may be wrong. Pag sa akin, totoo naman 'yon, basta wag lang siya magsalita. Oo. Ito lang problema ko, no? Kasi umahanap sila ng counterbalance kay Sara Duterte. Kasi kung si Sara Duterte yung sasagot dyan, alam mo lalabas yun Sooner or later, miski magpakabait siya, matitrigger yan Diba yung barubal na statement niya nung hindi siya, yung nakuha niya yung travel clearance niya the day before she was supposed to leave. Yun yung Sara Duterte na medyo malamanay pa. Yun yung classic, di ba? Yun yung classic. Hindi siya yung nag-ribbon cutting, di ba? Oo, kaya itong si Attorney Michael po, ito yung the great interpreter of the Vice President. Actually, pwede rin siya makasuhan Paano undersecretary siya dati? Ano ba yung kanyang salary? Ano ba yung kanyang bank accounts? Diba? Ingat siya. Diba? Baka sabihin niya, nasa others din. Ibang kaso yung tatampa sa kanya. Grabe yung others no? Imagine naman yung San Edu. Unang-una, para tayong pinagloloko, no? Para sabihin na yung nasa others yung cash on hand at saka in bank. When in fact, napakalinaw doon sa salin. Meron siyang separate item. Kumpara sa kanila, magmumukha kami mga associate justices ng Supreme Court ni Doc Guido At saka until 2018, nagde-declare siya ng separate items for cash on hand at saka in bank. So bakit biglang naiba? Correct. Ano yung trip lang? Correct. Kano kaya yung bayad sa mga abogado na ganyan? Yung kahit sablay ka na yung advice mo, sablay na yung statement mo, ganun pa rin ang bayad. Tsaka ito pa nga ano ba to? Parang pinapalabas nila dito grand conspiracy ito ng AMLAC, ni Trillanes. May mga nakikita mo yung statement ni nakita mo yung statement ni Digong dati? Yung tineto niya yung AMLAC? Oo, nakita ko yun. Na itatrato daw niya mga drug addict. Oo. Diba? Yung
papatokhan niya. No? That was 2016, ha? Kaya, kaya buong term niya, nanginginig ang tuhod ng AMLAC. Yun nga, yan yung sagot, Sen Edu. Kasi may nakita ko mga statement coming from the DDS people. Sinasabi, bakit ngayon na nagsasalita yung ano na yan, yung AMLAC na yan? Yan po yung sagot. Ang sagot po dyan, 2 words, Rodrigo Duterte. Diba? Pero, It took 10 years. Yes. Pero pag minomonitor mo yung social media ng mga talking heads nila at saka mga trolls, saksakan ng whataboutism eh. Puro whataboutism yung kanilang sagot eh, di ba? Ayun na naman, bakit dyan nakafocus kay Sara, eh ang daming daang-daang bilyon. Yan si Speaker Martin, si Saldico, si Chis Escudero. Eh ngayon, medyo papunta naman doon eh. Kaya nababawasan yung kanilang steam. Yung kanilang whataboutism. At saka, hindi nila pwedeng tratuhing bobo yung mga Pilipino habang buhay eh. Pero what do you think, Sen? Ano naman yan eh, no? Hindi naman mahirap hulaan yan eh. Mukhang dire-diretso na yan sa impeachment trial kung sakasakali. Pero sa May 11. Kung yung mga kababayan natin nag-expect ng mabilis na proseso dyan, we're fairly certain na si Under Senate President Tito Soto susundin niya yung forthwith. Pero pag pinapanood niya na po yung proceedings niya sa Senado, ihanda niyo na po yung matinding pasensya. Dahil sang katutak na mga dilatory tactics na makikita niyo dyan. Every step of the way, questionin yan. Kaya, kailangan niyo magbaon ng pasensya. Lalo na yung mga Chinators. Lalo na si Ambassador of Jesus Christ. Diba? Lalo na yung pinakamatay dyan, si Robin Hood Padilla. Galit na sa pamumulitika. No? Hindi na daw tatakbo. Tsaka... Ganun ba? Oo. At, hindi naman siya mag-resign. Ba't tayo niya mag-resign kung ayaw niya na sa politika? At ipapapatay din na yung mga adik para din makasuhan din siya sa ICC. Oh. Galing, di ba? Ganon. Ganon? Ganon. Pero kanyan, appeal yung bakbakan dyan sa Senado. Sa May 11, halos sigurado na yun eh. Halos sigurado na. Gusto na lang nilang padagdagan, pataasin yung numero. Pero what do you think of the number sa Senado? Kasi ngayon, sigurado wala numero for conviction sa ngayon. Yes. Katulad din kay Corona. Wala rin numero na nagsimula. Kaya depende na yan sa mga pag-negotiate. Good luck na lang sa kanila. Ang characterization dito ng mga supporters si Vice President, foregone conclusion na yan. Talagang boboto itong mga members ng House Justice Committee for her impeachment eventually pagdating sa plenaryo. Pero definitely magkakaroon ng finding of probable cause yan. Pero I'd like to disabuse the minds of people na baka maniwala sa ganun naratibo, assuming that's true or not. No? Ang point ko rito, ano ba yung basis? Kasi ang hinahanap niya rito was probable cause, no? And how did you arrive at that finding? At bakit siya unanimous? Yes. Okay, yung probable cause kasi as you saw it kanina, ay nag-present po ako ng summation. At inuna ko po yung pag-define kung ano yung probable cause. Hindi naman ibig sabihin nito ay meron na kaagad talagang konklusyon, meron na kaagad yung tinatawag na absolute certainty dun sa magiging finding. Kundi yung dun ba sa mga facts na pinisenta, dun ba sa mga ebidensya na pinisenta, ay mag-a-appear sa isang reasonableng nag-iisip o pag-iisip na posibleng may nagawang impeachable offense at posibleng guilty, probably guilty ang respondent. Kaya nga ho, probable cause. Hindi pa po ito usapin ng ginawa ba, talaga bang may kasalanan, meron na bang tayong conclusion or finding of guilt. Hindi po, na merong probability na yung mga sinasabing impeachable offense ay naganap or na-commit at ito ay probably at respondent mismo ang nag-commit na ito. Probably committed said impeachable offenses. Yun po ang definisyon ng probable cause. Pero syempre, ninarapat ko na sa aking summation ay pinunto ko yung mga naging grounds ng Saballe et al. Complaint, which by the way, ay halos pareho naman dun sa isa pang complaint, yung Cabrera complaint. So pinunto ko po dito
yung tungkol sa confidential funds na meron talagang clear pattern of misuse and abuse of the confidential funds pareho dun sa Office of the Vice President tsaka sa DepEd. Ito nga po yung malaking bagay po yung naging testimonya rin ni Madriaga tungkol dito na yung 125 million ay less than 24 days lang pala nagastos. 24 hours. 24 hours. I'm sorry. Less than 24 hours na nagastos o na disburse at sa mga hindi pa dapat nakarapat-dapat na mga recipients nito. Hindi talaga tamang paggamit. At ginamit ko rin po yung tungkol dun sa mga naging findings ng Question Documents Division ng NBI na yung ilan sa mga sinuri nila na mga supposed recipients kuno ng confidential funds na yan ay yung pagkaka-examine ng mga signatures, puro pareho. Yung mga signatures, iba-iba na mga pangalan. And then yung certification din ng PSA na itong mga supposed recipients na naman nung confidential funds na yan, yung Grace Piatos, Mary Grace Piatos, yung Cocoy Villamin, among others, ay hindi naman pala mga totoong tao. So saan napunta yon? So tama nga siguro yung naging testimonya ni Madriaga na napunta lang doon sa supposedly na hinatidan niya ng mga pera na yan na mga nasa duffel bags na hindi naman yon yung mga tamang purpose ng confidential funds. At syempre importante rin, pinakita natin, inulit natin yung naging findings ng COA. Nagkaroon ng desisyon yung COA, Commission Proper, na binasura yung appeal ng Office of the Vice President tungkol sa Notice of Disallowance doon sa 73.2 million pesos. At dahil nga hindi sinunod yung mga regulasyon doon sa joint circular ng COA na bawal ang isang disbursement officer na i-turn over sa iba pang tao. And dito nga ho yung sila La Chica, yung confidential funds. At meron din finding din. Merong notice of disallowance tungkol naman sa 448 million. Ito naman yung sa first quarter ng 2023. At pinalabas din po natin doon yung mga naging records doon nung committee hearings nung 19th Congress, doon sa Committee on Good Government and Public Accountability. You moved kanina to consolidate the two impeachment complaints against the Vice President. No? Doon po sa hindi familiar sa proseso, kasi eventually, kung talaga may impeach siya muli sa House, mabubuo yung articles of impeachment at yung formal na akusasyon laban sa Vice President and they will be transmitted to the Senate. Pero sa vantage point po ba ninyo, no? Kasi kanina very clear yung inyong summation, what should constitute the articles of impeachment eventually base doon sa dalawang complaints na sinilip po dyan sa komite? The general grounds would still be culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, and betrayal of public trust. So apat Yun po. ang general grounds ng Bale Lima. Culpable violation of the Lima, Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, High crimes. and betrayal. Okay. Lima. Betrayal of public trust. So those are the general grounds. Tapos yung specific grounds, yung diniscuss ko nga kanina, yung misuse and abuse of confidential funds, yung bribery rin, yung unexplained wealth, yung threats and destabilization. Yun po ang mga specific grounds under those general grounds of impeachment. And of course, since a big part of the impeachment process is very, very political, especially in our very highly charged political situation, ano ba yung basa ninyo in terms of a possible conviction dyan sa Senate? Kung umakyat man yung articles of impeachment. Sa Senado po, hindi ko pa po alam. Hindi po ako nakakasiguro pa. Kung at this point, kung halimbawa bukas
bukas na ang magiging judgment ng Senado, hindi ko po alam. I'm really not yet keeping track and analyzing things about the possible individual decisions. But although meron na po tayong mga ilan-ilan na pwede nating tukuyin, who will definitely voting for acquittal, and sino rin po yung mga very possible na boboto ng conviction. But as to numbers, hindi ko pa po yan kino-compute, so to speak. Okay. Pero Last sa question. House, syempre, ibang usapan yon. Mukhang sure Confident po tayo. Confident po tayo na makukuha yung at least 1/3 of the members of the House for purposes of impeachment.